Ngayon, kukunin ko lang yung pump. Ganda ng view. So, today is Saturday ulit. Again, kakadrop ko lang kay Michi and we're bibili tayo ng fuel container and then bibili tayo ng siphon, yung pang tanggal lang gas. And magandang weather, sunny. Napakit ko sa inyo. So the weather's nice. Ganda yung weather dito sa parking lot. Yan, punta tayo Home Depot. Check natin Home Depot 12 minutes from here. Yan. Tapos after Home Depot, ang lamig. By the way, ang temperature natin today ay tumataginting na 9 degrees pero feels like 6 degrees. Putik yan. Sobrang lamig. Afternoon, Home Depot, siguro on the way back baka mapagupit ako. Tara, ikot tayo sa area namin ulit. Going to Home Depot naman. Tara. So ngayon napansin nyo naka Boss Ironman shirt ako. Kasi sa Pilipinas, ngayon araw na to or nag-overnight na tumatakbo na yung Boss Ironman. So Nike event tayo ngayon. So pag-usapan natin Boss Ironman na konti. So by the way, this is my finisher shirt for 2024 Boss Ironman. Oh, nasa maling road ako. Oh, damn it. Oh no. Nasa maling road ako, guys. Ayan, oh. Dapat nandito ako sa dalawang linya. Ayan. Ayan. Sa dalawang linya dapat ako. Dapat kakaliwa ako eh. Daldal kasi eh. Putik naman yun, oh. Ano bang dapat gawin kapag sa Boss Ironman? First time mo kasali ka sa Boss Ironman. Number one, kailangan mo talaga sarili mo, i-prepare mo yung sarili mo physically and mentally and emotionally and lastly financially. Kailangan mag-prepare ka at least a year. So, paano mag-prepare? Ako, ginawa ko personally, 1 year ako nag-prepare bago sumabak sa Boss Ironman. Kasi yung motor ko, although bago yung motor ko, piniprepare ko pa rin. Like crash guard, ilaw, bagong tires, bosina. Ano ba? Change oil. Ayun. Isa pa yun, change oil. Ang ginawa ko nung Boss Ironman, 5 days prior to Boss Ironman, nagpa-change oil na ako. Tapos sinabi ko sa mekaniko, by the way, EA Ninja, yan, dyan ako ayos ng motor. Dyan sa may Cavite. Doon sa may Cavite, hindi dyan sa Cavite. So, dun, 5 days prior, sabi ko sa kanila na nung nagpa-change oil ako, sabi ko, isasapa ko sa Boss Ironman to. So, talagang prepare nila yung bike. Alam mo, sabihin nila kung anong kailangan mong gawin, ano yung kailangan mong i-prepare sa bike mo. So, maganda ganun gawin nyo bago kayo sumabak. Sabihin nyo sa mekaniko ninyo na lalaban ka sa Boss Ironman. And then, ayun, training, number 2. Hindi lang basta-basta to, endurance to. You will really ride your motorcycle for 24 hours, but right now iba na yung rules ng Boss Ironman eh. So mas maganda na yung mas safe na yung Boss Ironman ngayon kasi
bawal mag-ride sa gabi. So which is good kasi dun yung delikado gabi talaga. Mas marami na aksidente sa gabi at sa tanghali. Iba pa rin yung experience Iba yung experience na nag-ride ka na mahaba. Ako kasi nag-organize ng route kung saan iikot. Laging loop yung route namin lagi. So practice kami, Tagaytay, loop. Tapos nag-loop namin yung Laguna Lake. Nagbataan kami, Bataan loop. Kaming dalawa lang. But we really have to over-prepare. No? Ito na, malapit tayo sa Home Depot. Ay, dito na yung DMV Yung DMV. So DMV, ito yung LTO ng Pilipinas. Sa Home Depot, marami kung makikita Mexicans dito. Yan, nakatambay sa labas. Bakit sila na dyan? If you may ask. Naghahanap ng trabaho yan. Kung kailangan mo ng construction worker sa bahay mo, maybe kung gumagawa ka ng, kinakawayan ako. Kung naghahanap ka ng tutulong electrician, gardener. So ngayon, trabaho natin ngayon is to go to Home Depot. Yan. So anyway, let's go na. Punta tayo sa Home Depot. Ayun. Grabe, ang laki ng Home Depot. Hindi ko alam saan pupunta. Containers. Daming containers, grabe. $8.98. So sabihin natin $9.10 yan. Ang laki nito. Actually, first time ko dito humingi ang tulong sa kanya. Oh. We had one that was hanging here. Okay. You just put it in and you kind of work it back and forth and then it creates a siphon. Okay. 55. So may nakausap na ako na sabi niya sa aisle 45 daw. Inubusan ako ng battery. Aisle 45. Ito aisle 45. Nag-iakal na ako pag tao. Sorry, it's okay. You're fine. Thank you. Okay, tapos na tayo mag shopping. Yan, wala akong plano sana bumili nitong kneeling pad pero kailangan ko yan. Kasi kita nagsimula na ako mag-work sa motorcycle. And then, ito, kailangan to kasi for the oil pan. Okay, made in USA. So, pag dinrain ko yung oil, kailangan ko rin ito gamitin. Siguro most likely online ko nabibili yung siphon, yung pang sip-sip ng fuel. Kasi wala dito lang available Sabi sa online available pero
I don't know bakit hindi available. So, nagpatulong ako sa staff doon para hanapin. Pero wala eh. Hindi niya rin makita. So, I don't know. Maybe I'll order it some online na lang. Temu or AliExpress. Or maybe Amazon. Let's see. So, let's go home. Buti kang init. Teka. Initan ako. Okay, uwi na tayo. Pero actually, bago tayo mo, papagupit muna ako. Papagupit tayo sa mumurahin ng haircut or barbershop dito. Kasi mahal ang haircut dito eh. Isang haircut, maabot ng $50, $60. Sobrang mahal yun. Kaya yung pinupuntahan ko lang, mga $15. Pero mahal pa rin yun. Di pa ganun kaganda. Ito is KitKat. KitKat. Okay, tapos na magpagupit. Yan o. Ay, putik yan. Okay naman yung gupit. Vietnamese yung naggupit sa akin. Bilis lang, grabe. Bilis ang gupit, grabe. Wala pang 15 minutes. Di ba? Mga 15 minutes. Anyway, so let's go home. And let's work on the project. Okay, dito na tayo sa bahay. So, ngayon kukunin ko lang yung pump sa kotse. And then, inflate ko yung tires ng motorbike. Tapos, tatanggalin ko yung battery. Ayan, hindi ko matanggal yung fuel kasi walang siphon pump. So, kailangan pa natin bilhin yun sa Amazon kasi sobrang mahal. Nung pumunta ako sa outdoor store dito, nasa $21, ang mahal. So may nakita ko sa Amazon, it's only $8. So, and pwede i-order ngayon, dadating tomorrow. So mas maganda yun, mas mura, makakatipid pa ako, and mas portable siya. So yan, so ngayon pump muna, and then pagka-pump, tanggalin yung battery. Alright. Tanggalin natin yung battery. Okay. So, una natin tanggalin dito ay yung negative bago yung positive. Negative. Tapos ito. So, tanggal na. Tapos ito. Tanggal itong positive. Positive. Grabe, dali lang tanggalin.
Uy! Tubig pa sa ano. Bike Master Platinum. Made in China. Fuck. Okay, so ngayon how do you turn off the lights? Okay, so 38. Hey! Natin kung kaya. 11, pwede pa. Nakakabingi. Ay! Kabila. Dito ka lang kunin. Ayun. Ayos. Gulong ba yan? Oh. Masilip na. Ayos. So, nabomba. So, na-inflate ko na siya. So, may nakita tayong gulong dito sa ilalim. Ayan o, gulong. Bago po. Okay, ito na. So, nilinis ko yung mga gamit dito. Nilagay ko muna dito. So, ito yung gulong. So, parang bago pa, oh. Bridgestone, straight Bridgestone siya. Baka may ahas sa loob. Wala naman. Spare tire. Oh, bago pa. Oh, grabe. Ano pinurchase to? 2016. November 29. Ship to Brad Sides. Si Brad. Si Brad di may-ari nito. Bike and Bandit, San Diego. Shinip sa San Francisco. Isang piraso lang. Bridgestone Firestone. Evo. Oh, 17 rear. Spare niya. NEP. Ship date 2016. NEP. Bagong tires. Ayos. Natin kung pwede pa. Okay. Pwede pa to. Batlocks. Putik naman yun. Swerte nga naman. Batlocks pa. Oh. Rear. NEP. Kailan siya na manufacture? Ano pa dito sa side yan eh? Made in Japan!
Oh my God! Made in Japan. Oh. Oop. Ito ba yun? 2012 na gulong. 2012 siya na manufacture. Mukhang pwede pa naman to. 2012. Grabe oh. Oh my gosh. Spare niya. Yun oh, parehong-pareho. Ayos. Alright guys, so that's it for this video. So basically, counting progress. Nilagyan ko na hangin yung gulong. Tinanggal ko yung battery. Nilinis ko yun at na-discover ko merong spare tire na bago. Manufactured 2012. It's a Bridgestone Patlax Street. So, sobrang good find. At least menos sa gastos. Pero hindi ko alam kung pwede pa gamitin ito eh. Pero I think and I believe pwede pa siyang gamitin. So, super intact naman siya. Wala naman, it doesn't show any wear and tear. Alam mo yung nabubulok na ano? Wala eh. Kasi naka-plastic siya eh. So, because of that, okay pa siya. Pero yun nga lang, tinanggal ko na yung plastic. So baka bilang ko na si Ren Wrap, i-wrap ko ulit siya. So far, iwan ko muna dito sa taas ng motorcycle. So habang inaayos ko pa siya, i-wrap ko siya ulit. Pero bibili ako ng si Ren Wrap. Yun. Gosh. Yun lang. So thank you for staying. Medyo iba yung napag-usapan natin. A little progress. Kahit pa paano. Yung air sa tires, it stood. Nag-pop siya, walang butas. So, I guess, okay pa siya. So, itong front, tingin ko pwede pa naman to. Nilagyan ko ng 28 PSI. Yung sa likod, 29 or 30? 30 PSI. Yung sa harap, 29. So, yeah. Yun lang muna for today's episode. Thank you for watching. Thank you for watching this episode 2. Episode 3, super simple lang. We went to Home Depot and we talk about Boss Iron Man. And let's see you in the next episode, guys. Thank you.